Ang 6'10 na si Kay Marcarino ng Terra Firma ay ititrade na dito sa San Miguel kapalit ng rookie na si Chris Miller at isang second round draft pick. Si Carino ay 6'10 center ni Coach Ronald Tubid at hindi ito naglalaro ngayon dahil meron tong injury. Ang inaasahan nila na baka after the Governor's Cup ito makababalik. Ibig sabihin sa next Philippine Cup makapaglalaro si Carino. Pero base dito sa mga reports ay handa naman daw ang San Miguel na maghintay na makabalik ito si Kemar Carino. Dahil kung sa bagay, si Chris Miller lang naman yung ipapalit ng San Miguel so hindi ito matinding player do sa rotation nila. At yan ang dahilan kung bakit payag ngayon ng SMB na i-trade ang nabanggit na player. Kung sakasakali na si Carino mapunta sa San Miguel, okay lang na maghintay sila kahit hanggang dito sa pagdating ng susunod pang season. Total, nandiyan pa naman si Motaw Tuma at si JM Calma na mga center at power forward ng San Miguel para dito kay Junmar Fajardo. Kaya nga nasisiguro natin magiging mas malaki at mas malakas ang front court ng San Miguel kapag nakuha na nila itong si Kemar Carino. At yan din ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na si Carino ngayon ang magiging susunod na backup talaga ni Fajardo na magagamit. Yan din ang dahilan kung bakit itong si Junmar Fajardo ay very excited na dito sa posibilidad na makuha si Carino dahil syempre magkakaroon na siya ng backup ngayon. Hindi na masyadong masasagat sa minuto si Fajardo sa darating na season. Okay lang kahit wala pa si Carino ngayon dahil meron silang import ngayong Commissioner's Cup at dito sa Governor's Cup may import din sila na magagamit kaya hindi nila mamimiss yung serbisyo nito si Carino kahit hindi ito gamitin. Kaya nga ito'y handa nang gawin ng San Miguel na trade na to at naniniwala sila na magiging pakinabang para to sa Beermen. Kaya nga itong si Chris Miller naman, at least magkaka-playing time na siya sa Terra Firma pag dyan siya napunta. Ang Meralco Bulls ngayon ay posible na magkaroon pa ng isang trade bukod dito sa pagkuha kay JV Mocon. Walang duda na lumakas yung wing position nitong Meralco sa pagkuha kay JV Mocon. Pero hindi pa raw kontento dyan itong management at gusto nila na magdagdag pa ng isa pang player. At ang kinukonsidera daw ngayon na kunin naman nitong Meralco Bulls ay si Bradwin Ginto ng Blackwater Bossing. Si Bradwin Ginto ay isang 6'6 power forward na pwede ring mag-backup center na siyang nababagay naman dito sa Meralco Bulls dahil alam natin na medyo kulang talaga sila sa mga big men kahit nandiyan na itong si Brandon Bates at si Raymond Almasan. So kung sakasakali nababagay talaga yung pagdagdag dito kay Bradwin Ginto at isa pa ito kasing si Ginto hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Blackwater Bossing kaya nga pwede siya talaga na makuha nitong Meralco Bulls. Kahit second round draft pick lang ang ibigay ng Meralco Bulls pwede na yan para dito kay Bradwin Ginto. Kaya nga wala naman siguro na magiging problema pagdating dito sa pagpapalakas dyan ng Meralco. At sa tingin ko, magagamit ng mabuti ni Coach Nenad Vucinic itong si Ginto. Kasi nga, nakita na natin yung potential ni Ginto nung naglalaro pa to doon sa Terra Firma. Kia pa ang pangalan na Terra Firma noon. Dati nakaka-double-double to. Yun nga lang, hindi siya masyadong nabibigyan talaga ng minuto, Pero dito sa Meralco, sigurado malamang magkakaroon na to ng minuto at makakatulong na dito sa front court ni Almasan at ni Brandon Bates. Ngayon, bukod dyan, ang Meralco pinag-aaralan pa kung ano ang gagawin naman dito kay Ismael Romero na sigurado magiging isa doon sa mga pinakamainit na mga imports dito sa PBA at syempre masusubukan yan ng mga local players kapag naglalaro na ito.